Ako nga 12 years ako nag-work tapos reklamo ako sa ASB ko. Hingi ako ng tulong dito sa JEDA BMW. I think BMW, Department of Migrant Worker at OWA, walang action. So, ano dapat ang gawin? Ayan. So, shoutout po sa iyo, sir. Ayan, first time na may nag-comment na hingi ng tulong si sir. So, bibigyan po natin ng advice. Usually, ang mga nagtatanong regarding po dito sa mga ASB is yung mga kasambahay. Pero ito si sir, nag-reply ako sa kanya, ano po yung trabaho para magkaroon po ako ng idea. So, dito din po pala sa JEDA. Shoutout po sa iyo, sir. Tio Fisto Muanya. Ayan. So, comment po kayo, sir, kung napanood mo itong video, comment po kayo kung anong trabaho nyo. Gagawa po ako ng sariling video dun sa reply nyo. Pero ito lang ma-advise ko, una-una lalaki po si sir. So, dapat medyo malakas ang loob natin, sir. Kasi di ko alam kung driver ka, family driver. Okay, so ang tanong mo kasi regarding to sa end of service mo. Okay, walang, unang ginawa mo, pumunta po kayo sa DMW at walang action. Usually, unang yung gagawin, sir, dapat sa amo nyo, sa boss mo. Kung company po kayo nagtatrabaho, yung company nyo dapat meron pong end of service. And lahat po ng karamihan sa mga company nagbibigay ata, okay, ng mga end of service. Kasi company po yun hindi naman individual. Kung ikaw naman is family driver, katulad ko, private driver, sa amo nyo mismo lalaki. Okay? Amo mo mismo ang magbibigay. Ngayon, kung hindi po magbibigay, so wala na po dito yung agency kasi 12 years na po kayo. Tama lang po ang ginawa nyo. Pumunta po kayo sa embassy dito sa JEDA, sa DMW, okay? OWA, yan, lapit po kayo sa hinaing nyo. Kasi ang gawin nyo, sir, ipakausap mo sa officer, okay? Officer dyan sa embassy o dyan sa OWA, kung sino man yung in charge. Ipakausap mo yung amo mo, okay? Sila mag-uusap. Ito si officer ang magsasabi doon sa amo na karapatan po ng iyong workers, no? May mga workers na 12 years na bibigyan mo ng end of service. Kasi 12 years po kayo, sir, saktong-sakto. Alam nyo kung magkano yung makukuha nyo? 3 months po. So, base po dito sa JEDA, sa Saudi Arabia, okay, so every 4 years po, meron po kayong makukuhang end of service benefits ng 1 month. So, ikaw po is 12 years, so meron po kayong 3 buwang end of service. Kung ang sahod nyo po, 2,000 real, makukuha nyo po 6,000 real. At magkano po yun sa peso, napakalaki din po yun. So, wag po kayong papayag na ganun-ganun lang. Kung straight po, 12 years, kung sa amo nyo po, driver katulad sa akin, wag po kayong pumayag na walang nakukuha. At ipakita nyo na tapang po tayo. Nasa kontrata po yan, sir. JEDA din po ako, Saudi. Kaya mas maganda kung at least medyo sabihin mo kay boss, kailangan isusumbong ko po to sa embahada, okay? O hindi kaya dito sa embahada nila, sabihin mo, irereklamo nyo po ito. Kasi yung amo nyo rin po kakasuhan, lalo na kung meron po nasa kontrata nyo po. Kasi pumirma po sila sa kontrata na every meron pong end of service, di ba? Tapos yung vacation leave, baka sakali po, baka hindi po naibigay yung vacation leave nyo. Kasi dito sa kontrata ko, every 2 years po na meron din po akong vacation leave. Okay, may 1 month. Actually, yung vacation leave ang malalaki ang nakukuha. Ang end of service, kasi 4 years bago ka makakuha So, dapat lahat po nitong benefits, sir, makukuha nyo po. Karapatan po natin, ano man mangyari. Wala pong kaso itong mangyayari sa'yo kasi magko-complain ka naman Kung valid naman po yung inyong katanungan, yung concern nyo, karapatan nyo po kunin. So, dumaan po kayo sa tamang legal na sa gobyerno natin. Unahin nyo muna yon, okay? Bago pumunta kayo sa mismong Saudi, okay? Pero of course, kasapin nyo muna yung amo mo ng personal bago kayo pumunta doon. Sabihin mo, magre-report, magsusumo ako sa embahada. Okay? Pero ito lang yung ma-advise ko. So, expected mo yan. Baka mamaya, bibigyan ka na agad ng ticket. Bibilhan ka agad ng ticket agad-agad para makauwi ka at hindi ka makapagreklamo. So, yan lang po yung worst naman doon. Kasi, malaki po ang tawag dito, malaki po yung babayaran ng iyong amo. Sabihin natin, 6,000, hindi naman mabigat yan Pero kung ibibili niya ng ticket, di wala ng problema, nakauwi ka na. So, hindi ko po yung buong detalye ng iyong kwento, sir, kung company ka ba o family driver. Kung may nakikinig naman related po doon sa akin, at least nakatulong po. Okay? Sige lang, yun lang naman, sir, ang aking masagot yung tanong mo. Kung may mga katanungan po kayo, kung kaya ko naman sagutin,
asa katulad nyo rin pong OFW, why not? So, idea lang naman yung naibibigay ko. Okay? So, share this video at kung hindi pa po kayo subscribe sa aking YouTube channel about OFW, subscribe na po kayo and i-click nyo po yung button na all para pag ganito mag-upload po ako, mabilis po kayo ma-notify ni YouTube at kayong una pong nakakapanood. Okay? And then share mo na rin at i-comment na rin yung mga katanungan nyo. Okay? Eh, kung may mga tanong, may kasagutan naman kayo regarding po kay Sir, pwede nyo po bigyan ng advice si Sir. I-comment nyo na lang po sa baba. So magtulungan po tayo ha. Hindi lang naman ako yung magbibigay ng advice. Kung kayo po may alam pa sa akin, why not? Diba? Malaking tulong po sa akin yon. So sagutin nyo lang din po yung mga katanungan natin sa comment section na mga kapwa nating OFW. So ako'y mag-aalmusal. Anong oras na? Mag-alas 12 na. God bless and bye-bye.